Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang magandang araw Pilipinas at sa lahat ng nanonood at tumatangkilik ng aming programang Pilipinas Love Ko To #Calabarzon na mapapanood tuwing Lunes hanggang Sabado dito pa rin sa Royal Cable My TV6. Ako pa rin ang inyong kapudi Jenny at syempre kasama ko ang kapartner ko. At ako pa rin ang inyong nag-iisang beauty sa sarili, Beautiful Apple. Samahan niyo muli kami sa bagong episode at kilalanin pa natin ang iba't ibang Lagunenyo sa iba't ibang larangan. Ito ang programang mas pinaganda, ang Pilipinas Love Ko To #Calabarzon. Ayan, sa larangan yan syempre ng paghahanap buhay. Syempre, kanya-kanyang business yan, partner. Nandiyan ang pag sa restaurant, sa mga coffee shops natin, at iba't ibang larangan ng paghahanap buhay dito sa ating sa ating probinsya, syempre ang Laguna. Ayan. At mapapanood nyo rin kami, salamat partner, at ngayon nga ay panoorin natin ang mga naganap noong nakaraang episode natin dito sa Pilipinas Love Ko To #Calabarzon. Nagbabalik pa rin tayo dito sa programang Pilipinas Love Ko To #Calabarzon. Yan, partner, pinasyalan natin last time yung Aventino's Pizza House at syempre ang Coffeetel Bar, di ba partner, na pagmamay-ari ni Miss Isa Marwood, syempre, at ang kanyang kapatid na napakaganda, di ba? Si Miss Chantel? Oo, siya yung sa Coffeetel. So, talaga namang napakasarap at napakamura ng kanilang pizza, di ba? At syempre, partner, nanggaling din tayo sa bayan ng Kalawan sa Binalot sa Dahon, na matatagpuan po iyan sa Barangay Prinsa, Kalawan, Laguna, ang Makan Food Park. Yan, na pag-aari naman ni Miss Jeneline Sanchez. At ayan nga partner, no, sa ating pagbabalik ay makakasama naman natin ang owner ng Escargot mula sa bayan ng Kalawan, Laguna. Dito pa rin sa ating programang mas pinaganda, ang Pilipinas Love Ko To #Calabarzon. Nagbabalik pa rin kami dito sa programang Pilipinas Love Ko To #Calabarzon. At ngayon nga partner ay masayang-masaya tayo dahil makakasama natin ang owner ng kilalang kainan dito sa bayan ng Kalawan, ang Escargot. Siyempre walang iba kundi si Ma'am Margie. Hi Ma'am Margie, magandang araw po. Good morning, magandang araw po sa ating lahat.
Ayan. At dahil dyan, ay batiin po muna natin ang mga mahal nyo sa buhay at syempre ang mga kasama nyo po dito sa Iscargu. Hello sa ating mga tagaptangkilik ng Pilipinas Love ko to at sa buong staff ng Iscargu. Good morning! Ayan. Ako, napaka ano naman ni Ma'am, no? Napaka jolly, oh, di ba? Yes, energetic. Oo, energetic. Sabi Wala ni pang Ma'am, tulog yan. wala pang tulog yan. Ano? Meron pa Okay. nga. Ma'am, syempre nakakatuwa naman na at nagpapasalamat kami na napaunlakan niyo po kami ngayong araw nito. Bago po tayo magsimula ay kamusta po ang buhay-buhay ng isang Ma'am Margie? Okay lang. Sa panahon ngayon, pag hindi ka marunong lumaban at hindi ka marunong tumanggap at hindi ka marunong makontento sa buhay, walang mangyayari sa buhay ko yata. Kaya yun, ang natutunan ko, lalo na sa panahon ngayon, maging kontento. Tama yun. Talaga sa panahon ngayon, partner, kasi nga, di ba, nag-pandemic tayo. Kailangan maging tayo, ready sa bawat araw na dumadating sa atin. Sabi nga, hindi na pahabaan ng buhay ngayon, ma'am, di ba? Pasayahan Pasayahan ang di ba? buhay. Tama yan. Tsaka hindi mawawala dapat yung diskarte mo sa buhay. Tama. At dahil dyan, ma'am, pag-usapan natin ang Iscargu kasi napaka-unique nung pangalan niya. Actually, nakakain ako dito last time, partner. Kaya lang, syempre, ngayon napakalaki ng improvement talaga nito. Nakakatuwa. Ma'am, bigyan niyo naman po kami ng history o background kung paano po ba nasimulan ang Iscargu. 2002, nung simulan namin ito, pero bago ito masimulan, ang plano ko talaga, lumabas ng bansa. Kasi di ba noong araw, pag nag-abroad ka, wow, may pera sikat. dyan, Tama. sikat ka. Pumutok na yung World Trade Center. Doon ang punta ko pa naman sa New York. Sabi nung nanay ko, huwag ka nang umalis. Ito yung kinatatayo ng Iscargu. Pero ang unang naging plano dito ng nanay ko, magtayo ng buying station ng palay. Kasi meron siyang pamangkin na yumaman, gumanda buhay dahil sa pamimili ng palay. Buying palay, tapos ibebenta niya yung bigas. Ayun, doon nagsimula. Kasi bilang anak, parang hindi ko naman kayang hindi sundin yung magulang ko. At na-feel ko naman na may tama din naman yung nanay ko. Kasi sabi niya, nagkakagulo na, ganyan. Alam mo, matatanda. Eh, ma'am, bakit po siya naging Iscargu? Iscargu, kung palagay ko naman lahat nakakaalaala pa nung tap silog. Tapa, sinangag, itlog. So noong time na yun, iniisip ko, wala naman akong lulutuin sa kusina kung hindi isda, karne, gulay. So doon pumasok sa isip ko yung Iscargu, isda, karne, gulay. Tama naman, kasi napaka-unique nung pangalan niya, Wala partner. makakaisip na iba talaga. Correct. At kung makikita nyo, tama yung sabi din ni ma'am kanina na palayan. Kasi maya-maya po, syempre, pakikita namin sa inyo yung buong facility o yung buong Iscargu dito. Makikita nyo na talagang nasa tabi siya ng palay, di ba ma'am? Ma'am, sa ngayon po ay ilan po ang inyong empleyado dito sa Iscargu? Sa ngayon, 21 na sila, pero pa yung mga on-call. Okay. So yung 21 ngayon ay most of them po ay from Kalawan? Kalawan at Victoria. Okay. So ma'am, bakit dito tayo kumuha? Unang-una, kasi nagsimula naman ako, 2 lang yung helper ko from Mabitak, Laguna. Nung ang nanay ko, medyo bumabagsak na yung tindahan nila, karinderya din. Sabi niya, anak, naaawa na ako sa'yo. Ikaw namimili, ikaw nagluluto, ang dami mo ng trabaho. Kami, medyo kinakailangan na namin tumigil, hindi na maganda yung business. Naaawa siya doon sa kanya kusinero na mawawala ng trabaho. So, pinilit niya ako na i-hired. Taga-Masapang siya, na ngayon ay naging kapitan. Matagal ko siyang kusinero. So, doon nag-start na, ay, ate, baka kailangan niyo pa po yung pong kapatid ko, ate, yung pong tiya ko, ate, yung pong... Doon nagsimula sa mga referral na kamag-anak ang dumadating sa akin. Hindi sila magkakaiba. Ayan, partner, nakakatuwa naman si ma'am, di ba, na hindi na umiba. Kumbaga, siyempre Talagang yung... kasarili niyang bayan. Oo, and yung mga pamilya mo, siyempre, di ba, yung iba talaga, una talagang kailangan isipin natin, siyempre, Ma'am Margie, yung mga pamilya natin, di ba? Totoo. So, maraming salamat po dahil unang-una ay po ng inyong puso. Napakabusilak sa inyong mga kamag-anak. Ayan. Ma'am, sa ngayon po ay paano po ba
Kasi may tinatanong yung partner ko kanina, kasi ang ganda ng... Oo. Sino po ba yung utak dito para mabuo tong isang buong escargot ng concept po niya napakaganda? Parang Wala napaka-native, di ba? Di ba? Napaka-native niya. Babalikan natin yung nakaraan, isang maliit lang talaga na kubo. 5 lamesa na plastic para good for 20 packs. Tapos 3 kawali, 2 kaldero. Doon ako nag-start. So tapos yari sa bamboo. Tapos ang sahig ko, yan yung coco lumber slab. Nadidinig ko sa mga tao, lalo doon sa mga taga Manila, wow. Parang pinanghinawakan ko na yung WOW. 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 Parang nag-focus na ako doon. Tapos, habang lumalaki siya, ewan ko ba, bakit na-inlove akong mag-collect ng mga antiques, ganyan. Hanggang sa isang araw, may customer na, "Ma'am, maraming salamat kasi ngayon kaya kong explain sa anak ko na ito yung plancha namin nung araw, ganito ang ginagawa namin dito. O, ito yung TV nung araw kasi ngayon wala na." So, parang lalong nagbigay sa akin ng inspirasyon na mag-focus ako doon sa native since na naandito ako sa katubiganan, yan, sa bukid, At probinsya. kita-kita nyo naman ang suot ng ating Oo, Ma'am Margie, talagang di ba? Nakakatawa kasi Oo. talagang napaka-Pilipiniana ni Ma'am. Pilipino tayo. Oo, di ba? Very good tayo Hindi dyan. talaga mawawala sa atin yung sa dugong Pilipino. Yung mga Yes, ganyan, totoo. forma. Siguro, partner, mamaya sa pagbabalik natin ay matitikman natin kung ano ba yung mga ipinagmamalaking putahe ng escargot. Kasi tanda ko to talagang, hindi ko alam kung kailan pa ako yung huling pumunta ko dito, partner. Kasi tama yung sabi ni Ma'am, nung dating punta ko dito ay napakaliit pa lang itong lugar na to. So makikita po natin na talagang umuunlad talaga ang isang paghahanap buhay kung di sa, syempre, sakripisyo, sabi nga ni Ma'am, paglalaanan ng oras. Kasi alam ko hands-on to si Ma'am Margie eh. Totoo. O, di Hindi ba? pwedeng hindi mag-hands-on. Kahit nga walang tulog eh. Oy, imagine niyo tong mukha ni Ma'am Margie. Wala pa tong tulog, guys. O, di ba? Sige, partner, ayan. At sa ating pagbabalik naman ay matitikman na natin ang mga pinagmamalaking pagkain dito sa escargot. Dito lang yan sa programang mas pinaganda ang Pilipinas Love Ko To, #Calabarzon. Welcome back mga ka-Pilipinas Love Ko To. Kung kanina ay napag-usapan natin kung paano nagsimula ang escargot, ngayon naman ay ipapakita at hindi lang ipapakita. At tawag doon, titikman natin kung ano po ba yung mga ipinagmamalaking putahe ng, na binabalik-balikan dito sa escargot. Di ba, partner? Yes, siyempre, bago ang tikiman, partner. Alamin naman muna natin anong mga pinagmamalaking pagkain dito sa escargot. Correct. Ma'am Margie, napakadami po ng hinanda nyo sa amin. Talaga naman present ang Yes. isda, karne, at mga gulay. Oh, di ba? Pampahaba ng buhay. Buhay. Oh, di ba? Yes. Ma'am, okay po. Pumati po ulit tayo sa ating mga tagapanood.
Magandang tanghalian na ba? Oo, Magandang pwede umaga na. pa din sa nalalapit na tanghalian. Hello po, dyan lang muna kayo. Ayan. Hintayin nyo itong aming Tiki Man. Yes, at yan nga, ma'am, ano po bang gusto nyong simulan natin dito sa inyong mga inihandang pagkain sa ating mga manonood ngayong araw na to? Siguro, umpisa natin dito. Okay po. Yan naman well known na yan na pagka Pilipino ka, dapat marunong ka kumain ng kare-kare. At marunong kang magluto. Magluto! ng Sorry! kare-kare, di ba, Dapat ma'am? matuto ka muna magluto bago kumain. Siyempre, kailangan marunong kang tumikim ng masarap, di ba, ma'am? Okay po, ang kare-kare ni ma'am talaga namang. Malutong. Oo, kita nyo naman, ma'am, Oo. di ba? Ikaw, At saka ang sikreto namin dito, isa pa nga pala, fresh yung aming mga ingredients. Araw-araw nanggagaling yan sa palengke. Yung Yeah. iba, nanggagaling na sa sarili namin tanim. naku ma'am, alam nyo po, may kinukwento sa amin si ma'am na talagang alas 10 pa lang ng Oo. gabi ay umaalis na siya, di ba ma'am? Para lang makakuha ng fresh na mga isda. Oo, kasi kung dito lang ako aasa sa palengke ng Santa Cruz, actually, makukuha mo lang dyan tilapia, bangus, galunggong, tulingan. Kung meron kang lapu-lapu, meron kang tuna, meron kang pampano, meron kang surahan, talagang hindi magsasawa yung mga tao na, no isang araw may ganito dito, ngayon wala. Uy, merong iba ngayon. Yun ba? Yung gano'n, na hindi sila magsasawang magbalik-balik. Correct, ayan. At yan na, Ayan, ito ang kare-karebaw. At syempre, pumunta tayo sa isda. Ayan. Yan, ang ating... Ito po yung ating inihaw na tilapia. Ito, sa amin based doon sa aming na-experience, bukod doon sa pagiging fresh yung isda, yung mga natural pa rin, hindi kami gumagamit ng mga betchin-betchin. Yan, bawal yun. Kung makikita nyo mamaya yung loob ng tiyan yan, naandyan yung nagpalasa sa Oh, kanya. sige. Oh, guys, bago tikman, titingnan muna natin yung loob. Oh, di ba, ma'am? Next po, ang ating Ito. gulay. Ito yung minana ko pa sa lola ko. Ito, totoong isa ito. Tinuto. Hindi ko alam na ito pala pagdating ng Bicol, talagang yan pala yung dinadayo. May Lalo iba pa naman. silang tawag, sorry, nakalimutan ko, wala pang tulog. Ang tawag basta namin dyan, tinuto. Laing po siya na buo, Yun, yung laing. buong dahon, na nilagyan po namin siya ng palaman. Okay, ma'am. Minsan nilalagay namin dyan sardinas, minsan nilalagay namin dyan yung mga isda na leftover, pero Yes, oo. leftover man yung isda kaysa sa masaya. Totoo. Yun, nilalagay namin dyan. Niluluto muna namin siya bago namin ilagay sa loob. Napakasarap nung sardinas, ma'am, lalo may gata, di ba? Spanish Oh, sardines. promise, masarap yan. Next po, gulay pa din. Kung ito, minana ko sa lolo't lola ko, ito naman minana ko sa aking mga tiyahin. Oo, di ba? Kasi- Talagang family-oriented magbubukid kasi sila sa Liliw. Ang hilig nilang magtanim ng ampalaya, meron silang labanos. Alam nyo man, Liliw, Laguna, mayaman yung lupa nila pagdating sa Ano pong tawag dito, ma'am? Ito yung Ensalada po ba? ensiladang ampalaya na may labanos at mustasa. Kaya minsan tawag ko dyan, bahay kubo. Correct. Nandito na lahat Next po. Oo, next, ma'am. Oo, tapos ito naman yung aming kulawon talong. Ito yung maraming nag-request na kung paano. Medyo may kahirapan pero worth it. Kung ako ang magluto niyan dati, talaga dihihip ako ng kawayan. Pero ngayon, social na nag-upgrade na. The electric fan na yung aking mga tauhan. Ayaw na nilang yung ganon, hihip. Okay. Ma'am, share ko lang kasi nung bata ako ay nakikita ko sa lola ko. Ito ay nakabaga sa nyog, di ba po? Yun yung hinihipan Yung ko. usually, yes. Kasi dapat hindi siya mamatay yung baga sa ilalim. Tapos, dapat yung hindi siya magiging sunog. Oo, dapat tama po. brown. Bago bigla. lagyan ng suka. Tama po ba? At yung usok, habang nilagay mo yung suka, hindi dapat aalis dun sa pot. Okay. Para po hindi mawala yung lasa yun yung niya. magpapasarap dun sa kulawo. Okay po. Ngayon, Next. Smoke Ngayon flavor. pala matitikman yan. Oh, mamaya Nako. tikman mo yan, partner. Baka sabihin mo, sino nga ba ako? Nakalimutan eh. Ito, may Ayan. istorya to. Ayan, sige, Kami ma'am. lang po, ipinagmamalaki ko at paninindigan ko. Kami lang po yung kauna-unahan kung may gumagaya man, salamat. Ito yung seafoods mixed with kuhol. Kasi may mga bisita kami dito dati na hindi sila marunong sumipsip ng kuhol. So, na-inspired ako, lalo na doon sa kumain dito na taga Dusit Hotel na akala niya como escargot, yung aming alcohol na ginataan yung aming specialty.
doon ako natuto na bakit nga ba hindi. So inisipan ko siya ng bukod sa kuhol, anong pwede kong i-mix. Eh, yun, kinasusubok ko, ang ganda pala ng kombinasyon ng carrots sa pusit at kuhol. Tapos minsan nilalagay ko pa yan ng hipon, pero parang kung sa babae, over na ang makeup. Over, So sabi ko, tama na, focus ka lang dyan. Subukan nyo po yung aming seafoods kuhol. Ang sarap ng kombinasyon. Lalo na kung medyo maanghang. Correct. Tsaka hindi na sila mahihirapang Oo, sumpitin. tama yun. Sabi ni Subukan ma'am, na lang ng meron subo. tayong, ma'am, hindi natin may kakailan na may mga social time bisita. Diba? Mahirap oo. sumuksok. Tama. Next po, syempre, meron ulit tayong karne. Yan po yung aming karning kalabaw. Kilala nyo naman ang kalamba, sorry. Ang nagkarlan, kilala pagdating. Sabi ko, ano ba dinadayo dito sa nagkarlan? Kasi noon, nagsimula nga lang ako sa 5 putahe, 3 kawali, 2 kaldero. Hanggang sa may naririnig na ako na, mura yung karning kalabaw sa Nagkarlan. Nagkarlan. Pero dito po ako namimili sa Santa Cruz araw-araw. Minsan, ayan, sa Kalawan, kasi ang kahirapan naman sa kung dito ako mag-focus, hindi kompleto. Eh doon sa Santa Cruz, isang punta ko doon, andun na lahat yung kailangan ko. Kaya, pasensya na po, minsan lang po ako mamili sa Kalawan. Okay lang yan, ma'am. Nasa Kalawan naman tayo at dinadayo naman to talaga dito. Next po. Ito yung aming bulalo, gumagamit kami ng bias ng kalabaw, hindi baka. Ito yung binabalik-balikan sa amin ng taga Manila. Bias, ma'am. Saan part ba yung bias? Sorry po. Pigi! Bias. Okay. So, malaman to, ma'am. Tsaka medyo malambot, madali siyang palambutin. Sabi nung iba, di kami makapagpalambot ng katulad nito. Minsan ganito pa nga, chismis ko lang. Okay, ma'am. Marites Sige, time go. tayo. May customer na nagbalik sa amin. Sabi nila, parang to, leftover. Sabi nung kasama, bakit? Di mo naman, gutay-gutay na. Yun nga ang maganda kasi na-overcook po ba? Pasensya na kayo. Nung binuhat nilang ganon, humihiwalay na yung laman sa buto. Eh yun nga po yung masarap. Kasi, Correct. mayaman kami sa kahoy nung araw. Napabayaan Sawa sa sa kaldero. Kulo na overcook. Ayun. Humihiwalay na sa sobrang lambot. Yes. Yun naman and, talaga maganda, di ba? Talaga totoo yan. And ma'am, totoo yung pagluto siguro. sa kahoy, di ba? Talagang masarap ang luto. Siguro siya, sanay kumain doon sa yung talagang mahihirapan ka pang maggilit. Tapos yung, speaking of kahoy, nagbibigay din siya ng added flavor Correct. sa Tama. ating Tama yun. ulam. Tama. Yung uling, yung kahoy, depende pa din sa kahoy. Wag lang yung mausok na kahoy Oo, talaga. wag lang yung basa. Oo, Yun yung merong paiyakan. Oo. Ayan, partner, sa side mo naman, ulit. Ito po yung dinadayo ko sa fish port ng Real Quezon, ng Lucena. Talagang tinatsaga ko na once a week pumupunta ako sa fish port para lang makakuha ko niyan lapu-lapu, talakitok, tuna, lahat na hindi basta-basta makukuha natin dito sa mga palengke natin. Ayan, ganito siya. Parang gusto ko nakainin. Oo nga Oo, eh. Sige, napakalaki sandali pati lang. nung- Pasensya na po kayo, napapalingon ako sa likod. Kasi talagang ngayong oras na to, talagang nakikita namin na talagang napakadami na talaga ng tao dito sa Escargo. At dahil dyan, next, Tatapusin na po natin ng tapusin mabilis. natin yung ating... Dito, nakita ko din to na niluluto to ng mga tiyahin at lalo ng nanay ko. Yung crabs na to, ito yung tinatawag nilang king crabs. Medyo malaki siya compare dun sa... Instead na steam lang namin o ipakuluan para mas healthy siyang lumabas, nilalagyan na namin ng gulay. Tapos ayun, gata. lahat na. Tsaka napakagandang tingnan niya. Oo. Ma'am, di ba? Napakagandang Talaga may tingnan. design pa yung sitaw nila. Kahit hindi ka mapapakain, talagang, hindi ka gutom, magugutom ka. Actually, kasi talagang pag crab yung nasa harap mo, no need na po mag-rice. Kasi di ba, ma'am, talagang sa... At no need na yung kutsara tinidor. Oo, Pwede na yung mga kawain. Wala nang sosyalan to. Ma'am, ito, nakita naman natin yung mga iba't ibang putahe. At talaga namang hands-on kayo. Ngayon po ba, ilan na po ba yung yung cook nyo dito sa Escargo? Dati kasi ako lang talaga, may isa lang akong helper. Yun nga, yung nabanggit ko kanina, nasabi ng nanay ko, kawawa naman yung cook nila. So, kinuha ko. Hanggang sa yung nasa kitchen ko, mula sa 2, 6 na sila. Hindi na kaya ng 2 lang. Tama, kasi sa lumalaki Sa dami ng niluluto. Kasi, Pilipinas, love ko to.
Dito po sa Escargot, 34 po yung pamimilian nyo na putahe. Araw-araw, lahat po ay lutong bahay. At lahat ay fresh. Yes, O, tama. di ba? Kagaya ni Ma'am Margie. Yes, partner. Kahit walang tulog. Pero matanong ko lang din, Ma'am Margie, ilan na po ba ang kaya i-accommodate na schedule? Simula sa 20 packs before, 2002, nung mag-start kami. Ngayon po, 2023, nakaka-accommodate na po kami ng 300 feet. Wow, yes. Ay, tumatanggap na po ba kayo ng mga event dito? O, yan, wala yan sa plano ko, pero sabi nga nila, siguro pag talagang meant, babalik dito yung customer na, ma'am, magpapabinyag po ako, kung pwede po ba na ano. Doon ako nagka-idea na, bakit hindi ako maglagay ng isang area na para sa mga event. Correct. Kaya ngayon po, nagsimula kami parang 2009, kung may kasal, may binyagan, may birthday, pangmasa din po. Oo, parang continuous family affair na rin to pag may kinasal, tapos biglang nagbuntes, ma'am. Na-experience mo namin yan, Tagalamot, Oo, diba? Kalawat. Oo. Dito siya kinasal, after 1 year nanganak, after 1 year, magsa-celebrate ng 1 year birthday ng bata, dito po. Nung pong mag-7th birthday ang bata, dito din. Hindi ko alam kung paano ko sila pasasalamatan. Yes, ma'am. At yan, ma'am, siguro hinga namin kayo ng konting advice, di ba, partner, dun sa mga gustong mag-business, mag-start ng business na ganito po. Ano po ba yung maipapayo ninyo sa kanila? Siguro unang-una lahat naman tayo nangangarap eh. Salamat at nabanggit niyo po yun sa akin. Ang maipapayo ko lang, unang-una dapat may passion ka sa iyong ginagawa. Kasi kung papasukin mo yung katulad dito, na hindi ka naman handang magsakripisyo ng oras, ng hirap, kasi base sa na-experience ko po, nagsimula ko 3 hours lang ang nagiging tulog ko a day. Kasi ang closing time namin noon before ay 11 p.m. Pero ngayon 8 p.m. na kami, 8 to 8. Dati 11, tapos mamimili ako alas 2 ng madaling araw. Tapos kinakailangan 5 o'clock nagsisimula na po ako magluto. 11 a.m. na nakatindig pa po ako dun sa aking kalan. Dun ko nasubukan na pag hindi mo minahal ang trabaho mo, diyan papasok yung magiging reklamador ka. Ang hirap-hirap dito, ano ba? Wala pa akong tulog, tapos ganito. At yung stress. Dapat marunong ka din mag-manage ng stress. Alam niyo po ang ginawa ko, mga ka-Pilipinas love ko to. Lahat po ng dumadating na struggle, mahalin niyo po yan. Kunin niyo po yung negative vibes. Huwag niyo pong kunin yung negative vibes, sorry. Huwag niyo kukunin yung negative vibes. Kunin niyo po yung positive side. Nung dumating sa inyong pagsubok o problema. Dahil ang balik po nun sobra-sobra. Sobra-sobrang blessing. Kaya isa lang po masasabi ko sa inyo, may passion kayo sa inyong ginagawa. Yan, yung partner. Ayan nga, ma'am, eto na po yung pagkakataon yung imbitahan niyo ating mga manonood na pumunta at tikman ang mga menu dito sa Escargot. Ako po ay nag-iimbita sa inyong lahat, doon pa po sa mga hindi pa nakakapunta sa amin. Kami naman na inyong pasyalan na makatikim naman po kayo ng mga lutong bahay. Marami po kayong pagpipilian. 34. Araw-araw po yan, 34 na lutong bahay. At doon naman po sa nagpapabalik-balik dito sa amin, maraming salamat po sa inyong suporta dahil hindi lang po ako yung natutulungan nyo. Ang natutulungan po natin ay ang community, ang atin pong mga kababayan na sabi nga nila out of school youth. Karamihan po ng aking trabahador dito ay out of school youth. Yung pong 21 na tauhan namin, ipinapaabot ko na rin po ang kanilang pasasalamat sa inyong pagtangkilik sa amin. Ayan, salamat po Miss Margie. At ngayon nga po partner, baka may gusto ko pang sabihin sa ating mga tagapanood. Ayan, at ngayon nga ma'am, salamat ng marami. At maya-maya lamang po ay matitikman na namin ang kanilang mga masasarap na putahe. Pero hindi nyo na makikita yon, no? Di ba? Ayan, abangan nyo lang Behind po the kami. scene. Yes, behind the scene na to. Pero nagpapasalamat po kami sa lahat ng bumubuo. Family po ni Ma'am Margie. At saka syempre sa mga pinanggalingan ng mga putaheng ito. Salamat po sa inyo. At napalaki nyo si Ma'am Margie. Di ba? Na masarap magluto. At yan ay abangan nyo po kami sa aming pang mga susunod na episode. Dito lamang po sa aming programang Pilipinas, love ko to! #Calabarzon.